Hello, so nag-check out na kami sa hotel namin. And then it's already 11:35 a.m. and naghihintay kami ng solar eclipse kasi mga 1:30 yata yung solar eclipse. So gusto makita ng anak namin. And then nandito ako ngayon sa tinatawag itong Perdido Key. So part na ito ng Florida kasi may part ng Florida na nag-extend papuntang Alabama, southern part ng Alabama. So ang tawag doon Panhandle ng Florida. Okay, so we're now here in Florida. So ito yung again. Ito yung welcome sign ng Florida. Ayan. So we've been here before. Magpa-picture lang kami. And then yan tinatawag yung Big Lagoon. Tapos dito may hiking trail dito. Actually it's a paved path. So papakita ko sa inyo. Yan, it's actually paved path, and then may sand sa gilid, kabilang gilid. Tsaka hindi ka pwedeng pumunta sa mga sand dunes dito kasi nesting area pala to ng isang species ng bird, coastal birds. Hindi lang isa yata mga coastal birds, so hindi pwedeng pumasok dyan, kaya may tali, boundary. Tapos ang dulo nito may Fort Morgan ang tawag. So pumunta ako doon, mag-hike. Yung dalawa hindi sumama kasi they're tired na daw, so they just stayed in the car. Ako na lang mag-hike papunta doon. Actually may nag-hike din pero hindi ganong madami kasi nga it's a Monday and it's a work day. Yung mga bata may school, so yun. And I will show you once I get to the tip of this island. So sa dulo pala may parang roundabout ba sa circular path pabalik din, pero may path din siya papuntang dagat. So tingnan natin kung anong nandun, pero medyo mahangin ngayon at saka maalon yung dagat dito. Ayan. Ayan, marami ding mga pamilya pala dito. So it's really a great place for family day out. Ang ganda. Wow. It's really good. Okay. Wow. So ito yung beach. Papakita ko sa inyo sa map para you'll have a better perspective where this is located in Florida. So this is still part of Perdido Key, the Panhandle in Florida. Yan. So papunta na yung Alabama, Mississippi, New Orleans, papunta doon. So Orange Beach, Alabama, yung kung saan kami nagstay, papunta doon. So dito naman sa kabilang banda doon, itong parang elongated island kasi to dito yung dagat, saka may Big Lagoon dito sa kabila doon. And then
doon mag-i-end yung island na to, elongated island. Then doon papuntang Florida, Clearwater, Miami, part ng Florida. So doon. Yun. So napakaganda din. Kaya pala ang dami mga Pinoy na gustong manirahan dito sa Florida. Kasi napakaganda dito. So babalik na ako sa sasakyan namin. So, yun nga pala, ito yung kabilang side, yung sinasabi kong lagoon. Yan. Opposite side yan ng dagat. Big Lagoon ang tawag yata dito. Kasi nga, yung island nito elongated. So, yan. So, yun din talaga yung maganda dito sa US. If you plan to migrate. I think, sa aking pananaw lang po, this is the best place for a Filipino family to migrate. Kasi nga, ang dami mong pagpipilian. Kasi nga, 50 states. Gusto mo ng medyo mainit, di gaanong maginaw dito sa South, sa Florida. Gusto mo ng may beach, marami. Dito nga, isa to sa mga pagpilian mo. Pero yun nga lang, medyo mahal talaga dito. Kasi nga, napakagandang lugar. And pag magandang lugar, it follows, mahal din. So, ang mga nakita ko sa news na insurance yata dito, home insurance, napaka taas yata. So, yun ang mga reklamo nila. Kasi nga, palaging, hindi naman palagi, may chance na dadaan na ng bagyo. So, kaya ang home insurance medyo mataas din. So, yun. And, pero, hindi namin na-consider tong Florida kasi nga, hindi ganong mataas yung sweldo dito. And, yun, mahal yung mga homes. Pero din sa Washington State, mahal din naman. Pero yun nga lang, yun, mas prefer namin dito. Kasi nga din, gusto naming makapunta ng Canada din. We can easily cross the border to Canada kung gustuhin namin para mamasyal. So, kaya doon na-prefer namin. Tapos, yun nga din, yung sister ko nandun. So, mas prefer namin na doon manirahan. But it's really beautiful here. I wish everyone of you can visit this place. It's really beautiful. May nagbabike din dito. And, morning. And, yun nga, sinabi ko dati, pag may makasalubong ka, you have to greet them and they will greet back. So yun ang kultura dito sa South. Oh, it's really beautiful. I have no complaints. This is really beautiful. Kaya nga mga Pinoy gustong-gusto sa Florida. Marami tayong mga kababayan na nanirahan sa Florida. I know a few na mga Pinoy na nanirahan dito. But I don't know anyone nga nanirahan dito, specifically dito sa Panhandle area ng Florida. Doon sa Miami, sa Clearwater. So, may mga kakilala ko doon, nandun. Malaki din naman kasi itong Florida. So, yun. And we're just waiting for the solar eclipse. Hindi naman 100%, mga 85 ata, 80% na eclipse. Pero okay na din. May experience ng anak namin na solar eclipse dito. Yan. Really nice. Gusto sana naman na naming kahapon sunset
or kanina umaga. Pero kagabi, medyo napagod na kami kasi most of the day nandun kami sa beach or sa pool kasi gustong-gusto ng anak namin. So pagkahapon na, kumain na lang kami ng dinner. Tapos doon na sa condo na kung saan kami nagstay, doon na kami. How did you dig his foot? Hi. Are you in vacation? Every single day. I'm working. Kaninang umaga naman, yun nga, pumunta na ako ng beach doon sa sa Orange Beach kasi mga 15-minute drive din yata to. So doon na lang ako naglakad-lakad, namamasyal. So yun, ito. Napakaganda. Yan. Mga sand dunes, hindi pwedeng pumasok dyan kasi nga may nag-nest na mga nesting area yata yan ng mga birds, so we're not allowed to step on those sand dunes kasi may mga itlog, baka matapakan natin yung mga itlog. Yan. So if I haven't mentioned yet, this is our last day sa vacation namin. Mamaya, after the eclipse, we will drive approximately 4 hours papuntang Mississippi, Meridian, Mississippi. So yun. And tomorrow, I'm off. Still doesn't have work. And the misis ko nga, middle sa month pa magbabalik sa trabaho, pero yung anak namin may pasok. Pina-absent na namin ngayon kasi paminsan-minsan lang kami. I think this is the last road trip or vacation in the beach here in southern US kasi nga we're transferring na, we're relocating na to the north and medyo malayo na, so kaya kami pupunta talaga dito before kami mag-relocate. So, yeah. This is our life here. And I think we did the right decision na pumunta dito. Although, some would not agree. Pero, this is for us. Places for us. And hindi hindi madali. I mean, hindi rin madali ang buhay dito. You really have to work. Pero yun nga lang, diferensya is
we have good jobs here. Hindi naman gaanong okay din yung sweldo. So, yung cost of living ma-offset ng kita namin. Hindi naman mayaman, hindi ko naman sinabing mayaman talaga. Kasi nga middle class. Pero even though you're a middle class, you can still have a vacation in places like this. World class tourist spots, vacation spots. So, ito naman talaga yung isa sa mga purpose na naman mag-migrate, makapunta ng mga places na ganito. And kung pumunta man kami, hindi naman pagkatapos mamumulubi na. Like I said before, we booked our hotel 4 months before. You're good. 4 months before our trip, and then we allocated a certain amount each paycheck for this trip. So hindi gaanong mabigat kasi nga may prepared money na kami. So we have to be smart here with our finances kasi maraming utang na babayaran, maraming bills, and dollars din ang cost of living mo, ang price or amount of cost of living. And yun, may helicopter dito, pakita ko sa inyo. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Yan. So, nasa bucket list din namin yung sumakay ng helicopter. Pero hindi pa ngayon. Yung sister ko, pumunta sila sa Whistler sa Canada, sa Blackcomb yata yun. Sumakay sila ng helicopter. Nag-fly over the Whistler, doon sa mga bundok doon. And then, nagland ata sila sa Blackcomb ba yun? Ang bundok doon. So, na-experience na nila yun. And once we relocate, I think we're going there also. One of these days. Kami ng sister ko. Yung family na, yung brother-in-law ko, yung niece ko. So, we're hoping for the best. We have a bright future ahead of us. But we have to be we have to do our part. I mean, we have to do our part too. Also, we have to do our part also to achieve those bucket list or dreams. And pray also for God's guidance and blessings. So I'm almost there in the parking area na. Ewan ko kung gaano kalayo yung nilakad ko. Medyo malayo din. So nandito pa rin kami sa Johnson Beach. Dito sa Perdido Key. Sa Panhandle ng Florida. Naghihintay pa rin kami ng eclipse. Pero dumilim yung paligid kasi parang ulan yata. Doon sa kabila umuulan na, so yung hangin papunta dito, so uulan dito ngayon, so hindi namin makita yung eclipse. Dito pala kami nakapark. Yan, pakita ko sa inyo saan kami nagpark. Ayan ang paligid. Yan, sasakyan namin. Yan.
See it? It's partially about 50% or 30%. Huh? Yeah. You see it or you don't? I don't see it. You don't That, see that it? it's eclipsed. So yun, nag-start ng eclipse dito sa Florida. Kaya I think it's time for us to go home kasi we still have a long drive ahead of us. Mga almost 4 hours din. So, nandito na kami sa Alabama. Pero, nag-stop muna kami sa Buc-ee's. Yan. Itong Buc-ee's, malaki to na gasoline station, may ding charging sa mga electric cars, at saka may malaki silang grocery store na may makakain din. So, bibili na lang kami ng pang-dinner dito. Then we also need to use the washroom or the bathroom. Thank you all for watching. As always, God bless you all and stay safe.